Hello mga kasari, magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, bago po ako mag-start mag-vlog, is gusto ko lamang pong mag-shoutout kasi matagal-tagal na po akong hindi nakakapag-shoutout sa atin pong mga kasari, ayan, mga kapwa ko vlogger, at sa lahat ng viewers ko. Pero hindi po lahat ay masya-shoutout ko. Ayan, mag-start na po tayo. Shoutout po sa inyo, Ma'am Irene Golea, Ellen Pilar, Emma Flores Vlog, Tindera Jen, shoutout po sa inyo at magandang tanghali po. Ate JBTV, Maria Teresa Lagman, Madam Dudays, shoutout po sa inyong lahat. Rose and Dave's channel, Ate Rose, shoutout po sa inyo. Miss Kare Kare and Ma'am Jeneline Mendoza, shoutout po sa inyong lahat. And thank you so much po sa patuloy na pagsuporta at panonood palagi sa mga ina-upload kong vlog. So, one topic po natin ngayon mga kasari, buti na lang tumahimik na ito, talagang ako pa ang nag-adjust, buti na lang ay nagpatay na sila ng kanilang sound trip na pagkalakas-lakas, baka kasi tayo guys ay makapiright, so iniiwasan natin yan. Paano nga ba palakihin ang benta or sales ng inyong sari-sari store, lalo na kung nasa looban? Medyo malayo-layo sa kabihasnan, 'di ba? And ano ba yung mga advantage mo sa iba mong mga kakompetensyang tindahan? Itong mga sasabihin ko mga kasari sa inyo is based on my experience, base sa aking naranasan. So, or yung mga ina-apply ko din dito sa aking sari-sari store, kaya sa tingin ko ito yung advantage ko sa iba, kaya dinarayo ako at dumadami yung sales ko. Sa panahon kasi ngayon guys, dumadaan yung pagkatumal, pero daraan lang yan, dadating din sa atin yung medyo mabenta yung ating sari-sari store. So, paano nga ba palakihin ang sales or benta ng inyong sari-sari store? Number 1 is maging magalang at mabait ka lang kay customer. Isa yan guys sa tinitingnan ng mga customer yung mabait ka at magalang ka. Kahit hindi ka na masyadong sobrang magalang, yung mabait ka. Kumbaga, hindi ka pasingal na lang kung sumagot kay customer, yung nagpopo ka pa rin, nagpopo at opo ka pa rin kapag alam mo ang bumibili ay medyo matanda sa'yo. Like ako guys, hindi naman ako sobrang katandaan pa, 20 plus pa lang yung edad ko. So, mas madaming bumibili dito ng medyo mas matanda sa akin, kaya hindi pa rin nawawala sa akin ang po at opo. At yun yung maganda talaga sa isang ugali ng sari-sari store owner, yung magalang ka tsaka mabait. Kasi minsan iniiwasan niya, naranasan ko din naman kasing maging customer nung wala pa akong tindahan, bumibili pa ako sa ibang tindahan. Talagang ayokong bumili sa tindera na napakasungit, baka ako'y masigawan laang. Parang ganun guys. Second is may panukli ako. Panukli is the key. Panukli is the key talaga mga kasari. Hindi pa ako nawawalan dito ng mga panukli sa mga 1,000 at 500 peso bill ng aking mga customer. Hindi po talaga ako nagpapawala kasi sayang din yung bibilhin nila. As long as bibili, papalitan natin yan. Hindi lang tayo magpapalit kapag wala na talaga tayong pamalit. Or kapag meron lang kapwa ako sari-sari store owner na nagpapapalit, mini-make sure ko muna na meron akong panukli sa iba kapag may nagbayad din sa akin ng medyo malaki-laking bill, bago ko palitan yung kanila. Kasi alam ko naman guys, kapag marami akong panukli or sakto lang yung panukli ko, ayun, sobrang giving naman natin sa ating mga kapwa tindera, lalo na sa mga coins. Kapag nangangailangan sila, talagang binibigay ko yung mga coins ko. Pero syempre dapat may kapalit, hindi yung ibibigay mo lang yung coins, malulugi ka dun. So third is yung ating mababang presyo. Isa yan guys, parang numero 1 yan para ano. Eto guys, alam niyo naman yung sari-sari store ko, medyo malayo siya sa kalsada, sa highway. Hindi siya parating nakikita ng mga dumadaan na customer. Dire-diretso lang yung mga ibang customer. So, ayun, kapag mababa ang presyo mo, dadayuhin ka talaga kapag one time pa lang nakabili sa'yo si customer, tapos nalaman nila, ay mas mura dito. Mapapaisip sila kahit hindi sila magsalita. Parang mas mura dito ng 2 piso. Dito na nga ako bibili parate. Kasi yung ititipid nila guys na
piso, 2 piso, pwede pa nilang yang maibili ng candy. Malaking halaga na yan sa mga customer, yung 5 piso na mas mababa sa'yo kaysa sa binibilhan nila dati. Kaya napakalaking guys talaga, impact kay customer yung mababa kang magpresyo. Hindi naman as in mababa na lugi ka na wala ka na halos tinutubo. As in yung, kunwari, ang patong mo, 250, ganyan. Sa ibang tindahan, 4 pesos to 5 pesos ang patong. So, mas mababa yung presyo mo. Kasi, tinitingnan talaga yan guys ng customer yung mababang presyo. Maraming dumadayo dito na, guys, kahit katabi na nila yung tindahan, isang tindahan, tatawid pa talaga sila dito para dito magpa-load, dito magpa-cash in, dito mag-cash out. Minsan nga nagtatanong na lang ako sa kanila, di ba may tindahan malapit sa inyo, bakit marami bang bumibili? Hindi naman, sakto lang. Parang trip lang talaga nila na dito magpa-cash in, magpa-load, ganyan. So, ayun, hindi ko naman sila tinataboy kasi benta yun, di ba? Talagang nasa mababang presyo talaga para dayuhin ka ng customer. Lagi din naman nilang kinukwento sa akin kahit hindi ako magtanong. Mahal kasi ng singil doon, ganyan. Ginto paninda doon. Mga ganon yung naririnig ko sa bibig ng mga customer na dumadayo dito. Kaya I'm so thankful at parang hindi naman nalaki yung ulo natin kapag nakakarinig tayo ng ganon. Mas pinag-iigihan pa natin yung pagtitinda natin dito sa tindahan. Hindi tayo overpricing, ganon. So, pang-apat naman guys is yung madaming choices. Ayan. Madaming choices. Isa yan sa pinaka the best quality ng isang sari-sari store, yung hindi pa ulit-ulit yung tinitinda mo. Kasi ang mga customer nagsasawa din yan. Yan yung tingin ko na isa kong advantage sa mga kakumpetensya kong tindahan. Kasi marami talagang choices ako dito ng paninda. Pero minimake sure ko pa rin na yung mga other choices ni customer ay mabebenta ko at hindi siya abutan ng expiration dito sa aking tindahan. So, ang panglima naman po mga kasari is yung demand nila, binibili ko kaagad. So, for example, kaninang umaga, may nag-request sa akin. Dati wala akong paninda guys na wings, yung powder. Kasi wala naman talaga naghahanap. Kaya hindi ako nagtitinda. So, nung may naghanap, bagong lipat dito sa apartment, naghanap ng wings. So, umaga hinanap yun. Mga bago magtanghali ay pinamili ko na agad sa Dali. Kasi may wings powder dun sa Dali. So, meron na agad akong maititinda pagdating ng hapon at bumalik si customer na naghahanap ulit nun, meron na akong maibebenta. So, iyon guys, yung isang pamamaraan or para lumaki yung sales nyo, yung demand, and then yung request ni customer ay bilhin nyo agad. Or kahit hindi mismo nung araw na yon, the next day, bilhin mo na. So, ang sumunod naman guys is mabilis kumilos. Tingin ko guys, isa ako sa pinakamabilis magtinda pero tama naman yung pagsukli. Mabilis kasi akong kumilos and hindi rin naman kasi kalakihan yung sari-sari store ko, wala akong assistant. Alam ko na kasi lahat yung presyo. And yun yung maganda na wala kang tindera. Alam mo yung presyo kahit wala nakalagay na price tag. Ready ang calculator. Hindi ako masyado guys nagko-compute sa aking isipan. Calculator pa rin, lalo na kapag malaki yung bill na binabayad. So, maigi na yung sigurado. And then, mabilis kumilos. For example, may nakapila dito, dalawa din yung bumibili dito. So, kailangan mo talagang bilisan yung kilos. Pero, syempre, uunahin mo kung sino yung unang dumating. So, ganun guys yung aking technique. Tinatapos ko muna talaga yung isa. Minsan kapag sabay-sabay silang nagsasalita, ang sinasabi ko, isa-isa po muna kung sino muna yung nauna. Yun po muna. Tapos, ayun. Natatapos ko naman ng maaliwalas at maayos. And then, yung kahuli-hulihan mga kasari is maaga akong magbukas. Kahit hindi na maagang late magsara. Kasi alam naman nyo, diba, na napakaaga kong magsara. So, wala na kasing masyadong tao kapag mga alas 7, alas 8 dito. Hindi katulad sa Maynila na mga ganong oras pa lang lumalabas yung mga customer. Dito kasi guys, mga ganong oras, wala nang naglalalabas kasi
nakakatakot. Wala masyadong establishment, medyo madilim yung kalsada, and then wala namang masyadong gagalaan dito mga kasari. Kaya yung mga tao nasa loob na lang ng bahay. Kapag mga 4 hanggang alas 6, dyan mabenta yung aking tindahan. So doon ako sa maagang magbukas. Kanina nga, pagbukas ko ng alas 5 ng umaga ng tindahan, so after kong magbaba ng mga panara, open na yung tindahan ko. Nagpe-play na ako ng misa na sa Quiapo. Always ko yan, every morning ko yung ginagawa pagkabukas ko ng tindahan. Tinatapos ko ang misa. Ano yan, sa YouTube lang guys. And then, bago ako pumasok dito guys sa tindahan, after ko mag-open ng sari-sari store, chine-check ko muna, sinisipat ko muna, ay, sarado pa yung kabilang tindahan. So, mas nauna akong Kasi guys, minsan talaga kapag kakabukas mo lang, ayan na agad si customer. Like, nung nakaraan, nagtataka ako. May sabong kasi nung time na yun. Madilim pa, as in, kabubukas ko lang mga kasari. Sunod-sunod yung bumibili na mga kalalakihan. Meron isang kahang sigarilyo, kalahating kaha ng Marlboro, kasi guys sa sabungan ay doble ang presyo ng mga sigarilyo doon, as in yung isang kaha doon ng Marlboro umaabot ng 400, tapos yung mga umaabot ng 300 plus, 200 plus, ganyan. Ang isang stick nga doon ng Marlboro 20 pesos daw, kaya talaga sila napipilitan na lumabas. Tapos kapag nakita nila ikaw pa lang ang kauna-unahang bukas na tindahan, talagang sa'yo pupunta. At yun guys yung advantage ko every morning, kaya maaga po ako nagbubukas. At tingin ko yun din yung nagpapalaki ng sales ko. Medyo dumidilim lang mga kasari yung aking background kasi hindi na ako nag-open ng mainit kasi. Hindi na ako nag-open ng ilaw para makatipid na rin tayo sa electricity, diba? So yun yung pinaka-advantage ko sa mga kakompetensya kong tindahan. Inaagahan ko talaga yung open na sari-sari store 5 AM. Meron pa nga mas maaga magbukas 4 AM bukas na sila. Pero dito guys, sa mga medyo malapit sa akin, medyo late na silang magbukas. Mag-aalas 6 na yata sila nag-open. Pero medyo may mas malayo dito. Medyo malayo na talaga. Late silang magsara. Umaabot sila ng mga alas 12. Tapos, maaga din sila, mga 4 daw nag-o-open. Nakwento lang naman sa akin ng mga customer. So, minsan kasi dun sila nakakabili kapag sarado na lahat yung mga dito. Yung isa kasing talipapa dito, yung medyo malayo, alas 7 nagsasara. Parang same kami, maaga. Minsan 7:30, ganyan. Tapos, itong dalawang magkatapatan. Minsan 9, minsan alas 10. Ayan, ganyan. Pares silang talipapa. Yung mga nasa tabing kalsada kasi guys, mga talipapa. Kaya malakas yung benta nila. Tapos, ito yung pinaka loob naman. Wala naman akong yung mga isda-isda, mga gulay-gulay, wala akong panindang ganun. Pero, inaagahan ko na lang guys yung pag-open para at least kahit papano may advantage naman ako sa kanila. So, yun lang mga kasari, ang mga share tips ko sa inyo. Ayan, kung paano nyo mapapalaki at kung ano yung magiging advantage nyo sa mga kakompetensya nyong tindahan. Ayan, simple but meaningful and full of ideas, tips. Ayan, so yun lang mga kasari. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog at i-edit ko pa to agad-agad para ma-upload na natin. So thank you so much for watching. God bless po sa inyong lahat and happy selling po sa inyo. Bye guys!